Ang reading mo, Pisces. Welcome back to our channel. Naway, nasa mabuti kayong kalagayan while watching that channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 9 of Wands. I feel like yung energy mo, nasisense ko na, pa ako dito na andun yung kahit nadapa ka na ng ilang beses, babangon ka pa rin. Gagawin mo lahat na makaya mo para makaalis doon sa mga sitwasyon na hindi mo nagustuhan or mga nangyayari sa buhay mo na sobrang hirap. And ipaglalaban mo yung sa tingin mo tama para sa'yo. And andun yung natuto ka na bakuran yung puso mo, na bumangon at lagyan ng wall yung dapat lagyan ng wall. Natuto ka na bumangon kahit ilang beses ka na madapa o masaktan. Hindi ka magpapaapekto, gagawin mo lahat ng makakaya mo. And nandun you feel grounded kasi may mga bagay na nangyayari sa buhay mo na nasasaktan ka pero hindi ka magpapatalo. I-disconnect mo lang yung sarili mo doon pero haharap ka pa rin at ipapakita na eto ako, malakas ako, babangon ako dahil matapang ako, dahil matatag ako. Ganun ka. And andun yung hindi ka hihinto hanggat alam mong kaya mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na mas nagsusumikap ka pa lalo, ginagawa mo lahat ng makakaya mo to provide. And andun yung hard work mo, lahat naman ng pagsusumikap, sa huli, marerewardan yan. Yung pagsusumikap mong yan, may babalik din sa'yo yung lahat ng hard work na ginawa mo. May mga binabalikan ka na alaala na pwedeng masaya, pwedeng malungkot, at iyon yung nagbibigay sa'yo ng motivation para magpatuloy sa buhay. Nakikita ko na mas lalo kang nagiging busy dahil yun yung passion mo, masaya ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo, pwedeng something here na pinagkakabisihan mo. Some of you, someone sa buhay mo na pabalik-balik or gusto niya ipakita yung kanyang affection towards you. Palaging nagbibiro, ganun. Nakikita ko na meron ditong nag-end na situation and may darating dito na transformation and maglilid sa new beginning sa buhay mo. Andun yung pagmamahal na binibigay, maaring may bagong papasok sa buhay mo or may babalik. Or some of you want to fill in all the emptiness in your heart. Ikaw na yung nagpupuno, ikaw na yung nagbibigay para sa sarili mo. May mga times na nalulungkot ka pa rin and may mga bagay na nai-stress ka, may hindi ka makalimutan na nangyari sa buhay mo at iyon yung nagpapalungkot sa'yo. Andun yung may mga bagay dito na nagkakaroon ng salo-salo or nag-uusap together with the family na masaya. And some of you pwedeng
you're longing for the long-term na relationship or long-term na financial na magiging maganda yung pasok ng pera. Some of you, pwedeng may parating na abundance. In terms of abundance, hindi naman abundance na yumaman ka na. Hindi ganun. Abundance na pwedeng abundance na nagiging maganda yung daloy ng income, ng trabaho, ng career, ng pamilya. Yung sama-sama palagi ng relationship, maganda yung samahan ng pamilya, ng kaibigan, ng mga mahal mo sa buhay. Andun yung someone wants to talk to you. Ayusin at linawin yung mga nangyari. Pwede ikaw din to, marami kang gustong sabihin na nilalaman ng iyong isipan. Clarify natin ng 8 of Pentacles. 9 of Wands and Ace of Pentacles. Nakikita ko dito na may mga bagay ka dito na pinaglalaban o natuto ka na talaga na kung ano may bagay na pinaghirapan mo, may darating naman na blessing dito dahil ginawa mo lahat ng makakaya mo doon. Some of you, pwedeng opportunity na ibibigay sa inyo. Darating. Clarify natin ang Knight of Wands. Queen of Wands and Four of Swords. Sobrang andun yung point na gusto mo muna na ibigay yung oras para sa sarili mo. Magdasal and ihil yung sarili mo doon sa mga nangyari sa nakaraan. Some of you, pwedeng someone sa buhay mo. Ito na nagkaroon ng no communication doon pero hinihil muna yung situation, hinihintay niya maging maayos yung lahat bago bumalik. Clarify natin ang Ace of Cups. 2 of Wands and the High Priestess. May mga plano ka para sa kinabukasan mo at pinag-iisipan mo yun ng maigi, pero you're keeping it to yourself. And pagdating naman sa pag-ibig, andun yung iniisa-isa mo na kung ano yung mga gusto mo na mangyari sa buhay mo. Sa buhay pag-ibig mo at sa buhay pagpapamilya. Alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo na makuha. Kasi may mga plano ka na dito. Clarify natin ang 10 of Pentacles. 8 of Pentacles and 10 of Pentacles. Abundance and prosperity. Hard work. Andun yung pagsusumikap mo eh. Andun yung long-term na financial stability and long-term na samahan na maganda. Yung relationship. Pinagsikapan mo yun, ginagawa mo lahat ng makakaya mo para maibigay yung gusto ng mga mahal mo sa buhay na maging masaya sila. And gagawin mo yung lahat para ma-provide mo yon. Clarify natin the Hermit. Knight of Cups and 9 of Swords. Someone wants to offer you something. Yung pagmamahal. Or itong tao na to, sobra siyang nalulungkot. May mga memories kayo na pinagsamahan na para sa kanya hindi niya makalimutan. Andun pa rin yung pagmamahal eh. Either someone to sa past mo or ikaw ito. Clarify natin Death. Queen of Pentacles and Queen of Cups. You're thinking about to
invest. You are emotionally sensitive and hinahanap mo yung pagmamahal na gusto mo. Yung gusto mo yung inaalagaan ka, inaasikaso ka, yung nag-invest sa'yo ng oras, ng panahon. Some of you, may mga pagbabagong darating dito in terms of investing. Something here pwedeng financial, business, or career na pwedeng magpasaya sa puso mo. Clarify natin ng Nine of Swords, Two of Cups, and Four of Pentacles. Itong past person mo, hindi mo makalimutan. Minahal mo ng sobra. At nagbigay sa'yo ng sobrang kalungkutan. Na-stress ka, na-depress ka. You're trying to save the relationship, pero andun sa point na nag-overthink ka na rin. Clarify natin ang Knight of Swords. King of Cups and the Sun. Nakikita ko na someone wants to talk to you, ipakita yung pagmamahal, yung kaya niya na ipaliwanag kung ano yung kanyang iniisip at nararamdaman. Gusto niya na maging okay, magkaayos, at maging masaya. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Listen, quiet your mind, beloved one, and listen to our gentle reassurance that everything has been taken care of. Stay in a quiet and receptive state without worrying about the exact nature of your desires. Manifestation, a quiet mind and body hears us quickly and clearly. This is our request to you, listen. Ang mensahe ng yung gabay na makinig ka sa mga binibigay na idea sa'yo ng gabay mo ng Diyos Ama sa isipan mo, sa intuition mo. Kasi malaki may tutulong nun. Basta magdasal ka lang palagi, connect ka kay God para mas maganda yung connection mo at yung magagabayan ka sa mga pangarap mo, sapat na gusto mo. Gawin mo lang palagi yung best mo sa mga binibigay sa iyong sitwasyon at harapin mo yung mga pagsubok na dumarating sa iyo na matatag ka at huwag kang magpapadala sa mga nangyayari or binibigay sa iyo na problema. Lahat naman na binibigay sa atin is may solusyon yan. Basta gawin mo lang yung makakaya mo at magdasal lang palagi. At itong yung reading, Pisces, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.